Isinailalim sa state of calamity ang Iligan City dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyong Basyang, habang 4 ang kumpirmadong nasawi sa Cagayan de Oro City. Live mula sa Iligan City, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang panahon ngayon dyan? Jess, napakainit na ng panahon buong araw dito sa Iligan City matapos ang pananalasa ni Bagyong Basyang. Napakaalikabok naman dito sa lugar, dulot ng mga natuyong putik sa kalsada. Sa ngayon, ilan sa ating mga kapatid dito sa Iligan City ang nagsibalikan na sa kanilang mga bahay para maglinis. Habang isang pamilya naman sa Cagayan de Oro City ang nagluluksa matapos masawi ang 4 sa kanilang kaanak dahil sa pagguho ng lupa. Nakaburol na sa gym ng Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City ang 4 ng magkakaanak na nasawi sa landslide sa Zone 1 Sambulawan pasado alas 10 ng gabi nitong Huwebes. Natabunan ng lupa ang bahay ng pamilya Lariosa kasunod ng walang tigil na ulan bunsod ng Bagyong Basyang. Bukod sa mag-asawa na sina Paul at Trufa, kasamang natabunan ang kanilang 2 pamangkin, 1 dalagita at 11 buwang sanggol. Maswerte namang nakaligtas ang 4 na anak ng mag-asawa at 2 pang pamangkin na nagpapagaling pa sa ospital. Diyan sa bahaging yan ng kanilang kwarto natutulog ang 4 na biktima sa kasagsagan ng malakas na ulan noong Huwebes ng gabi, nang biglang gumuho ang lupa doon sa tuktok ng kanilang bahay at natabunan sila. Labis naman ang pagdadalamhati ng ama ng dalagitang nasawi. Ana na ko sa iya, nga wala iko'y pagkulang nga pagatiman sa imo. Pero imo lang kong gibiyaan. Dapat unta magdugan na muban na lang unta ko. Balangga tayong mga bata. Inako na ng LGU ang mga gastusin sa burol at pagpapalibing sa mga biktima. Sa datos ng Cagayan de Oro CDRRMO, aabot sa higit 200 pamilya ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Basyang. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Iligan City sa Lanao del Norte dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Libu-libong mga residente pa ng lungsod ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Kabilang dyan si Grace na kapapanganak lang. Napakahirap talaga ng sitwasyon namin ngayon. Walang tubig, walang kuryente. Humihingi kami ng tulong gaya ng mga damit kasi kawawa yung mga bata, tsaka mga gamot. Ang mga residente namang may nauwian pang bahay, sinimulan na ang paglilinis. Apektado rin ang maraming establishmento sa lungsod. Kung hindi balot ng putik, naghambalang naman ang mga inanod na troso galing sa bundok, gaya ng nangyari sa gasolinahang ito. May mga sasakyan din na nakatenga pa matapos anurin ng baha. For the whole region, 25,011 families, and then 78,834 individuals, and they are staying in a total of 103 evacuation centers. That's all throughout the region. Jess, sa tala ng Office of Civil Defense Northern Mindanao, bukod sa 4 na nasawi sa Cagayan de Oro City, may naiulat din na 5 namatay sa Iligan City, pero for verification pa ito. May 2 ring tulay sa rehiyon ang hindi pa nadadaanan ng mga motorista matapos masira sa pananalasa ng Bagyong Basyang. Yan muna ang latest mula dito sa Iligan City. Balik sa'yo, Jess. Nagulat live mula sa Iligan City. Mag-iingat kayo dyan, Bril Montalvo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.